So isang napakalungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasilat ang ating pambato na si former Unified Super Bantamweight Champion Marlon Tapales sa kamay ng heavy underdog na si Yukinori Oguni sa Japan. Nagawa pong talunin ng Hapon ang ating kababayan via decision sa score na 96-94, 97-93 at 98-92. Nakakagulat po ito dahil ang buong inaakala ng lahat ay magsisilbing tune-up fight lang ang Hapon kay Tapales. Pero kabaliktaran ang nangyari dahil si Tapales yung nabugbog sa laban. Hindi rin natin pwedeng sabihin na hometown decision ito dahil malinaw talaga na natalo ang pambato natin. Kaya napaiyak na lang ito sa corner pagkatapos ng laban. Posible itong kumandidato bilang upset of the year ngayong 2026. Paniguradong lalagapak din si Tapales sa rankings nito lalo pat nasa tuktok siya ng Super Bantamweight Division bago ang laban. Ayaw masumbag nun! Ayaw masumbag! Utong! 30 seconds! Tapales. Tanginang ampaw na yan. Wala pang masyadong hindi pa masyadong binalita yung laban dahil sinasabi-sabi ni Ampaw na mahina yung kalaban. Dahil yan sa kagawan mo, Ampaw. Sa kabilang banda naman mga idol ay bumida naman nga po ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao kanina habang nanonood ng NBA game sa pagitan ng Los Angeles Clippers at San Antonio Spurs. Ito po ay matapos siyang ibida sa big screen at ipakilala bilang nag-iisang 8th Division World Champion ng boxing. Bagay naman na ikinatuwa ng mga fans sa loob ng venue at nagsigawan ng money. Samantala, bukod nga po dyan ay pagkadating kahapon ni Pacquiao sa Amerika, ay naglabas na din ito ng official statement patungkol sa sinasabi ni Floyd Mayweather Jr. na isang exhibition fight lang umano ang kanilang magiging bakbakan sa September 19. Ayon sa statement ng ating pambansang kamao, ay gusto niya umanong linawin sa lahat na ang laban niya kontra kay Mayweather ay simula pa lang sa umpisa ay ang kanyang intensyon na umano ay ibigay ang totoong gustong makita ng mga fans, ang isang high-level competitive sanction fight. Nililinaw niya umano na ang kontratang pinirmahan nilang dalawa ay isang professional boxing match, walang exhibition at bagkus totoong laban talaga. Masaya umano silang nakipag-partner sa higanteng streaming service na Netflix, isang global platform na pumayag mag-sponsor dahil alam ng mga ito kung gaano kalaki ang kanilang magiging laban at hindi umano ito maglalabas ng official announcement kung walang malinaw na naganap na pirmahan sa kontrata. Ang buong Team Pacquiao umano ay nananatiling committed sa mga kondisyones ng kontrata. Dagdag pa ni Pacquiao na sa kasalukuyan umano ay nag-uumpisa na siyang mag-ensayo ng husto para sa nasabing laban at looking forward ng bumalik ulit sa ibabaw ng lona para patunayan na andun pa rin yung apoy sa kanya bilang isang boksingero. Wala umanong pagbabago sa orihinal na napagkasunduan sa kontrata, isang totoong laban na dapat panindigan. Samantala, tila hindi na nga po uusad ang nilulutong unification fight sa pagitan ng dalawang welterweight champions na sila Devin Haney at Rolando Romero. Ito po ay dahil hindi nagkakasundo sa negosasyon ang magkabilang kampo ng dahil sa presyuhan. Ayon kay Haney ay hindi daw kasi sulit ang bayad kung si Romero lang naman umano ang kalaban, gawa ng hindi naman daw ito mabenta sa mga tao. Bagay naman na sinagot ni Romero at sinabing ito lang umano ang nagpapatunay na duwag daw talaga si Haney at natatakot sa kanya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.